Hi, good morning. So nasa biyahe ako, or kami ng family, papuntang Botolan, Zambales. Kasama namin yung extended family din, mga pinsan ko, mga tita ko, mga pamangkin. Meron kaming outing, parang ganyan, on a rainy day. Sobrang maulan dito ngayon sa Zambales, pero okay lang, syempre. Hindi naman na makakancel and sulitin na lang yung araw. So, nandito kami ngayon somewhere in, parang kalagpas lang namin ng Subic. Tapos nag-stop over lang kami dito sa isang fast food para, ayun, kumain saglit. Kasi anong oras na? Mga 10:30 AM na. Hindi pa kami nagbe-breakfast, so ito pa lang. Tapos siguro darating kami doon sa Botolan, Zambales, doon sa villa na nirent namin, yung Indira Beach Resort, doon sa may Botolan, Zambales. So, nakaka-excite lang kasi first time ng maraming members ng family ang kasama. So, yun. Kumbaga, sila din excited kasi hindi naman talaga kami pala outing ng sama-sama kasi parang ang hirap. Unless merong sasakyan, van, ganyan. Ngayon nga ang dala namin parang tatlong sasakyan kami. So, kasama din ang aming baby boy, Papaw. Papaw, kiss mo si Papa. Kiss. Kiss na. Oh. Ayan, excited siya. Yun, iniintay ko lang sila nanay kasi gumamit ng comfort room dun sa may loob ng fast food. Ako ang driver for today ng sasakyan. Kaya medyo pagod. Maaga din gumising. So, pagdating namin dun sa villa, dun sa may resort, siguro magpapahinga lang ako. Exciting! Kasi nga first time na marami kami. At sana masundan pa. So, drive lang ako papuntang Botolan, Zambales. Tapos, i-continue kong mag-film with the members of the family. Kanina, talagang bagsak yung malakas na ulan. As in, parang may bagyo. And, gray din yung sky. Kaya, tinan niya, parang yan. Wala talagang araw. Parang hindi siya sisikat today. So ayun, later na lang. See ya. Nandito na kami sa Botolan, Zambales. Kanina pa siguro mga 11 or almost 12 PM. Tapos nag-lunch lang kami and nag-settle kami. Nag-early check-in, mga 1. Kasi sayang din yung 1 hour, no? Na kung 2 PM yung check-in, tapos mag-iintay pa kami. Parang pagod. Instead na ipapahinga na lang namin dun sa villa. So yun, nag-early check-in na lang and so far, nag-enjoy naman yung mga kasama ko. Mga pamangkin, mga pinsan, yan. Malakas yung alon kasi parang hindi masyadong maganda yung panahon ngayon. Kita nyo naman, obvious naman sa sky. Maulap, mag-gray. Tapos, supposedly may dyan may sunset. Kaso hindi kita ngayon. Tapos, since private nga yung beach resort, kahit itong parang neighboring shore o itong mismong shoreline, hindi siya crowded or wala talaga masyadong tao. Hindi rin kami allowed mag-swimming dito sa beach kasi yun nga, sobrang lakas ng alon, delikado. Pero pwede naman yung magbababad ka lang dyan sa shore, yung hanggang paa lang or hanggang tuhod. Galit na galit yung mga alon Pero ang maganda dito sa Botolan, malinis yung tubig kahit hindi siya white sand. Okay naman. Kanina ako din yung nag-drive nung sasakyan, kaya parang doble pagod yung nararamdaman ko. Pero nakapagpahinga naman kami kanina nung pagdating namin. Yun, after kumain, nagkape, tas konting kwentuhan. And then, mga
3 p.m. siguro, pumunta kami ng Botolan Public Market kasi parang nagkikrave ako sa inihaw na isda. And sabi ng mga pinsan ko, gusto din daw nila ng grilled na isda. Kaya bumili kami ng tuna. Tapos hindi ko alam yung tawag pa dun sa dalawang klase ng fish eh. Hindi ako familiar. Pero yun, parang it's good to try, no? Since nasa beach naman kami, parang masarap lang kumain ng fresh na isda. Or yung huli mismo dito. Sana lang hindi na umulan. Kanina on the way here, doon sa mga San Narciso, Zambales, San Felipe, sobrang lakas ng ulan, as in parang may bagyo. Pero nung pagdating namin dito, ambon-ambon lang. Pero ngayon walang ambon. So sana ganito lang hanggang mamayang gabi or hanggang bukas. Mas okay nga siya kung ganito lang malilim or walang araw, para hindi masyadong nakaka-sunburn. And then ang mga nakikita ko lang dito parang mga locals lang. Ayan, medyo malayo sila. Pero malinis ang shoreline. Walang mga basura. I think hindi rin makati sa skin yung tubig. Kasi may experience ako sa gawing Subic. Though malinis naman yung shore, yung tubig parang may kate-kate, parang may kumakagat-kagat na hindi ko alam, plankton, hindi ko sure. Pero dito malinis yung tubig, para siyang sa may Kabangan. Favorite ko din doon sa Kabangan, Zambales. Magkakalapit lang sila. Din doon, try ko na doon twice sa may Kabangan, Zambales. And pwede siyang balik-balikan kasi malinis yung beach, tapos hindi rin ganun ka-crowded. Pero for this vacation, family outing, pinili ko talaga yung Botolan, Zambales kasi never pa ako napunta dito. First time ko dito. And happy din ako dun sa nabook naming accommodation sa may Indira Beach Resort. Ano siya para siyang private beach resort, beachfront. As in, paglabas mo ng gate nila, eto na agad. Mamaya, i-check natin yung accommodation. Hindi ko lang ipapakita lahat ng rooms, no, kasi for privacy na din ng mga kasama ko. Ito yung accommodation namin, yung Indira Beach Resort. Ayan, isang malaking property, isang main house, and then may mga extension rooms. Bagay na bagay siya sa mga big group, family, ganyan, reunion, or siguro mga company events. Meron din silang private pool. So punta ako dun sa may villa namin. As a protective tito naman ang ganap ko dito. Sabi ko wag silang lalayo. Yan sila. Mga pamangking ko, pinsan. Parang nakaka-enjoy nga eh. Gusto kong mag-join. Wow, lakas ng current ng ang lakas ng alon ng tubig. Ang maganda naman dito sa may resort, meron silang lifeguard. So may dalawang nakabantay doon. Kapag lumalayo, yun, narinig nyo, no, pinipituhan nila. Para na rin, safety precautions. Kasi ang lakas nga nung alon. So dapat lang talaga may nakabantay. And sobrang na-appreciate naman yun, syempre ng mga guest. Kapag may naglo-look after doon especially sa mga teens, sa mga bata. Maganda tong infinity pool nila, oh. As in few steps lang sa beach. And mukha namang malinis yung tubig. Hindi rin naman siya amoy chlorine, or baka hindi lang ganun katapang yung chlorine na hinalo. Pero na-enjoy ng mga pamangkin ko. Medyo umaambon na nga. Sana wag lang lumakas para ma-enjoy ng mga pamangkin ko yung beach. Eto, nasa likod ko na to. Iyan yung property. So tingnan mo, parang magkakalayo sila. Hindi dikit-dikit yung mga resort or yung mga accommodation. So sa etong mataas na yan, yung second floor, siya, parang roof deck na may mga tables and chairs na kapag maaga kang dumating, earlier than the check-in time, pwede ka magstay doon and kumain. Kasi may mga tables and chairs nga. Tapos may CR din, may kitchen,
May sink, ganyan. So, pwede talagang mag-prepare ng food while waiting na papasukin kayo sa villa. May mga nagsasurf din kasi nga malakas yung alon. I'm not sure lang kung kita sa camera. Yung mga nanay ko, tita, ganyan, kumakain lang. Nandun sa loob ng, eto yung villa, yung main house. Yun. Yung taas, 2 kwarto, good for 4 packs each room. So, 8 people na yung ma-accommodate sa taas and then pwede pang mag-add. Tapos yung baba, 6 people yung ma-accommodate niya. Pwede pa rin mag-add. So, parang 14 packs yung main house na yan. And pwede kang mag-expand or pwede mong i-add hanggang 4 pa. So, total of 18 people. So, pang big group talaga siya. Big family. Tapos, etong baba, yung baba niyan, mga extension rooms na pwede pa rin i-occupy kapag talagang maraming members ng family. Lumipat sila dito sa pool, yung pamangking ko. Pumunta na sa beach sila nanay tsaka yung mga tita ko. Yan. Lakas ng alon. Si nanay mahilig lang naman sa beach yan pero hindi naman talaga nagsaswimming. Ine-enjoy lang talaga niya yung simoy ng hangin, yung sound ng waves. So ano masasabi mo dito sa Botolan, Zambales? Maganda ba beach nila? Ganda. Sabi mo? Na-enjoy mo? Oo. Mukha namang enjoy mo nga. Gusto mo pang magpa-picture dyan, no? Ang lakas-lakas ng alon. Na-enjoy niya kasi kasama niya yung mga amiga niya sa chismisan. Doon tayo sa loob. Kahit dito sa garden kasi masyado ng lumalakas yung alon. Tapos pinapasok na rin namin yung mga bata kasi mahirap na. Delikado kasi kita nyo naman. Medyo marami lang kaming bit-bit dito. Mga plastic, mga pagkain. Halo-halo na. Kaya hindi na rin maayos tingnan. Pero yan, ito yung living area nila. May 3 sofa na convertible into sofa beds and may mga pull-out beds din. Then may video kay yan. TV na yan. May nakasetup dyan na video kay. So yung mga mahilig kumanta, pwedeng-pwede naman. And itong aking bunso. Hi, Papa. Bait naman yan, Naka-diaper pa yung baby. Tingnan nyo naman kung gaano kakalat. Ang hirap na kasi nga ayusin ng mga gamit. So, nilatag na lang namin para mabilis kuhanin kapag may naisipan na kainin or gamitin. Nakakatuwa lang itong first family outing namin or yung beach gathering namin kasi ang tagal na namin itong pinaplano pero never natuloy, as in years na. Tapos bigla-bigla last time sabi ko, okay. Actually nag-start to, sabi ko parang gusto kong i-beach yung family ko, immediate family before magpasukan kasi yung pamangking ko. Syempre, pag nagpasukan na, so mga busy na rin yan sa school. Tapos parang sabi ko, parang gusto ko isama yung iba kong mga pamangkin. So nanghingi ako ng sign. Sabi ko, okay, kapag etong sign na to nagkatotoo, magsasama ako ng iba pang pamangkin. And nagkatotoo. And then last minute sabi ko, kapag nagkatotoo ulit, isa pang sign, kapag nagkatotoo pa, magsasama ulit ng extended family. And natupad naman. Kaya ngayon marami kami, nasa 18 kaming nagsama-sama. First time yon na mag-beach kaming family. Na ganito karami. Sana maulit, no? Ang maganda lang dito kasi nagkakatulong-tulong din sa pagluluto, ganyan. Yung nag-pledge sila ng food, ng sasakyan din. Tsura ko na, Kasi mula pa kanina umagang aga namin gumising. Hindi na ako nakapag-ayos. Tapos busy pa kasi ako rin nag-aalaga dyan sa baby na yan. Ang kulit-kulit. Kahit saan ako magpunta, sinusundan ako. Pow-pow!
Napaka-sweet. Pero ang laki-laking aso. Later, nagpresenta yung pinsan ko, siya yung magluluto. Then, yung iba ko pang mga pinsan, sila naman yung iihaw ng isda, ng barbecue. Kasi gusto nila yung pakiramdam ba na gano'n yung sama-sama. Tapos, masaya lang, kumakain. And may konting iniinom. Siyempre, hindi naman pwedeng magpakasagad kasi magdadrive din tomorrow. Overnight lang naman kasi kami. Tsaka masyadong liblib itong property, itong beach resort. Kaya mas mainam din na lahat kami aware sa aming paligid kasi wala masyadong kapitbahay ng mga beach resorts. Wala ring mga ibang kasama dito. Nandiyan sila sa labas. Kita niyo yung patio, yung may wooden frame na yan. Kaso nga umuulan. Tas hindi naman covered yung bubong. Kaya nababasa sila. So nagpa-set up sila ng parang table dito sa gilid. Yan, meron yan. Pina-set up nila yan para dyan sila lilipat. At least covered ng bubong nitong second floor. So far mukha naman nag-i-enjoy sila. And yun naman talaga yung goal. May naghihilik na sa background, sorry Baka pagod. Nag-fly ako ng drone kanina nung medyo kalmado pa yung hangin and hindi pa umaambon. Pero yung drone ko, lang naman siya. Ito lang. Very handy, no? So, this is DJI Neo. Para lang to sa mga, baguhan. Sa mga hindi takot malaglag or mawala yung drone nila. So, okay naman, I think, yung mga footage na nakita ko. Hindi professional, syempre. Kasi hindi naman ganun kalinaw. Yung tag dito, yung exposure, yung lighting, yung mga ganyan. Siyempre, limited lang yung capacity na pwede niyang gawin. Kasi kita mo, very compact. So, na mga asahan mo. Pero, decent enough para sa mga gusto lang makakuha ng coverage na yung mga drone shots. Pero, okay to sa akin. Very handy na. Mas compact. Pwede, kasya sa bulsa ng bag. Kaya, okay na okay to sa akin. Wala naman ako alam sa ganyan. So, sinubukan ko lang. Kasi, siyempre, gusto ko rin ma-showcase yung top view ng mga lugar na pinupuntahan ko as much as possible. And, ayun, hindi nga siya ganoon nakakanerbiyos pali pa rin. Kasi, in case mabangga or mawala or anuman, hindi siya talaga professional drone na iiyak ka na lang kasi mahal yung presyo. So yun, sana bukas makakuha pa ako ng mga drone shots at sana mas clear yung sky para mas maliwanag yung mga shots na makuha ko. Ang punong abala namin, ayan po, kung wala po siya, baka wala po kaming kakainin ngayong gabi. Si Mayora at si Mayor na nag-iihaw ng isda. Madali lang ba lutuin ko, Ibet? Madali lang lutuin? Parang tilapia lang kaliskes. Kaya naman to, hindi masusunog kasi makapalang Ang kaliskes? Wow. Ganito itsura ng villa kapag gabi. Ayan. Punong-puno naman siya ng mga garden lights. Mukha na akong dito, multo. Ang ganda ng effect ng mga ilaw dito sa villa kapag gabi. Tapos ito yung pool. Though wala naman nagsaswimming ngayon. Napagod yung mga pamangking ko sa pag-swimming. Ngayon, nagpe-prepare na sila ng dinner. Teka lang Ang dami kasing mga palm trees. Ayan, gusto ko yan. Gusto ko tong mga to. Napaka tropical ng dating niya. Beach na beach, ganyan. Beach vibe. So ito ang kanya nagawang ensaladang lato. Tapos later meron kaming barbecue and meron kaming hotdog. Iihawin din to later, mga siguro 9 PM or 10 PM. Okay naman po ako dito sa Canada. And yes, ganito po ang buhay dito sa Canada. Hindi siya parang Hong Kong na... Check ko yung kitchen. Kasi sa likod meron ditong open kitchen.
Pagmamayari ito ni Ate Tina, ayan. Ano bang niluto mo? Wow. Sinampalukang manok. So, meron kaming sabaw at saka inihaw. Tapos dito sa gilid, may kubo dyan na pwede mo ring i-rent. Halimbawa, yung family nyo, may mga driver, ganyan, or parang maid's quarter. Para may privacy pa din, halimbawa, yung owner. Lolo, say hi. Hello. Pogi ng pinsan ko, oh. Ano, nanay? Ano yung mga 5 araw na puro ganyan? Sana daw mga 5 araw kaming nasa galaan, bakasyon at kain lang ng kain. Pwede naman, kaya lang wala na tayong kakainin ng buong taon. Baby ko, oh, ayan, oh, tuwing makikita ko, oh, naglilikot. Happy ka, Pau Pau? Ay, happy siya, oh. Bati sila ni Ate Tasha, oh. Hindi tinatahulan. Close na sila. Close na kayo na. Siyempre, yung mga binibini, ang mga dalaga ang magpe-prepare ng food namin. Tapos na muna ako sa ganyang obligasyon. Sila na muna yan. Ang kondisyon, makakasama sila pero sila yung gagawa. Wala man. Sawadee ka. Sarap, inihaw. Parang hindi naman masyado madami. Wow. Tingnan nga natin ang sinampalukang. Sinampalukang ano ba yan? Manok. Wow. Sinampalukang manok na Tagalog? Tapos, ano yung isa? Rice. Rice. Akala ko meron pang parang bibe? Meron. Kaldereta? Oo. Nilinitan pa. O syempre, no? Mag-recycle tayo. Akala ko nung una, Jollibee. Ano pala? Kalderetang bibe. Masarap yan. Alin? Sinampalukan? Eh kasi ba't di na ako is it salty or just bland? Sa akin, okay lang siya. Perfect. Eh kasi hindi na ako Ate Tina, perfect ka daw. Oh. Perfect daw luto mo. Magkano po ba yung barbecue nyo? Good morning. So it's 6 a.m. Almost 6. Aga kami nagising. Hindi, yung ginaganon ko yung gasira pala, yung pang ganon nila. Good morning. Nandito pa rin kami sa Indira Beach Resort and it's almost 6 a.m. Meron lang ako dito morning coffee of course. Aga ako nagising. Kasi kagabi medyo maaga din ako nakatulog. Tapos ngayon, yung mga kasama ko, maaga sila nagising. So, na kami. Pare-parehos na kaming bumangon, no? Para maabutan din yung sunrise. Feeling ko maganda panahon ngayon, no? Hindi maulap, mukhang hindi uulan. So, may enjoy pa namin yung morning before kami mag-check out. Kagabi, after mag-barbecue, ganyan. Hindi na ako nakapag-barbecue actually. Pumasok na ako sa loob tapos nagbantay ng aso. And, yun, nagpahinga lang hanggang makatulog. Kaya wala na rin akong video nung kagabi. Pero yung mga kasama ko, yung mga pinsan ko, mga pamangkin, yan, nag-enjoy naman daw sila. Nag-happy sila kagabi. Eto, peaceful lang yung yung buong resort, pati yung beach, malakas pa rin ang alon kahit maaga. Parang high tide, oh. Hi po, bakit po ang aga nyo po nagsesenti dyan? Kaya ba today? Ganda talaga ng dagat, no, pag umaga. Sabi ko sa kanya, picturean ko siya ng ganyan para may reflection sa tubig. Very artistic, no? Kapag walang nagsaswimming, inilalak nila tong
gate. Kasi parang delikado rin talagang maligo sa dagat kasi sobrang lakas nga ng alon. So, okay na din na nakalock. Tapos i-approach mo na lang yung guard kapag gusto mo mag-swimming. And then bubuksan nila. Tapos binabantayan nila yung mga tao na magsa-swimming. Kaya, ayun, hindi kami basta-basta makakababa dyan unless magpapaalam kami. Parang protocol kasi yata nila na may bantay. Ganda ng umaga. Akala ko mag-ano pa din eh. Akala ko uulan pa din eh. So at least yung half day namin, yung mga bata, tsaka yung mga tita, ganyan, makakapag-pictorial pa sila na maganda yung sikat ng araw. And, yun, na hindi sila nababasa. Kagabi kasi, kahapon, very gloomy and rainy na actually yung panahon. Yan. Open na ang gate. Tara dito. Bababa lang kami dito sa sand. Ang nice. Mamaya tatry ko magpalipad ng drone. Ganito yung tsura niya sa umaga. Oh. May namimingwit pa ng isda doon sa dulo. Si nanay, eto, sumunod. Ganda. May naliligo doon, ang lakas ng alon. Nagkape ka na? Hindi pa. Ba't di ka pa nagkakape? Lalakad muna ako. Wag kang masyadong lumayo ah. Lalakad daw muna siya. Sabi ko wag masyadong lumayo kasi mahaba din, no? Ano niyan eh, hilig niya talaga kapag nasa beach kami, gigising niya ng early morning tapos lalakad. Ilalakarin niya yung shoreline. Oops. Mamaya na ako magbabasa. Pwede pang balikan to, ang Botolan, kasi gusto ko talaga yung beach malinis. Yun nga, hindi man ganun kapino yung buhangin, hindi rin white sand, pero ang mahalaga sa akin malinis siya. Tapos yung water, yung tubig ng dagat, hindi makate. Wag lang sanang ganito kalakas ang alon parate kasi mahirap mag-swimming, mahirap maligo. Lo, So fresh. i-upload ko to. Naglalakad-lakad lang ako dito sa Dalampasigan. Ano pa lang, mga 6:30. Kaya hindi pa mainit. Ang lakas ng hampas ng alon. Kasi tingnan nyo yung neighborhood, oh. Diyan kami naka-stay. And then mga bakante talaga yung katabi niya. Yung next villa, ayun, malayo na. Yan o, yung parang red yung bubong na yun. So, hindi talaga sila dikit-dikit. Once in a while, okay talagang magdagat kasi nakaka-fresh ng isip, parang nare-recharge ka, ganun. Hindi na ako nakakapag picture kasi sabi ko ano naman, captured naman lahat sa video, so mas okay sa akin yun. Moving image, ganyan. Tapos kung gusto ko ng picture, mag-screenshot na lang ako. Kaya kapag halimbawa nagta-travel ako, parang mga 3 or 4 photos lang na okay na shots, okay na ako doon. Kasi the rest sa video ko na kinakapture. Sige. Kakain daw muna kami. Nagluto yung pinsan ko ng sopas. So, yun yung breakfast namin. Sarap yun. Kapag umaga, sopas, chop, tapos tinapay.
Isasara ko muna din yung gate. Para lang safe. Dami ah. Oo. Anong matino? Kasabay ko umaakit eh. Lumiliad-liad na. Pipictorial sila. Ginagawang katatawanan yung pinsan. Ito mga bata namin pinsan. Tapos yung pinipictorial nila yung parang kuya sa mga pinsan. From Uganda, please welcome. Wow!